Hello guys! Pagpalang araw sa lahat. Welcome back to my vlog. So ngayon lang ako nakapag-upload guys kasi napanood ko yung press conference ng ating VP. So napabiglang react ako guys. So kasi gusto ko lang i-share ang reaction ko. Kung kayo din napanood nyo, please comment naman sa inyong mga reaction. So yung totoo lang, open-minded lang tayo guys. So ito lang ang marireact ko guys sa sinabi niyang parang nafe-feel ko kasi yung the way siya, nung sinabi niya, nafe-feel ko yung grabe ang galit niya kay President Bongbong Marcos. Kasi parang hindi natupad yung hindi natupad yung pinagkasunduan nila ba na gagamitin niya yung chopper, presidential chopper. O di ba? So kung napagamit naman sa kanya, kunyari araw-araw siyang lumipad, balik ganyan. O di ba saan naman kukunin yung pundo na gagamitin, di ba, sa kaban ng bayan? O di ba ang laki ng expenses noon? O di ba? Kaya napaganyan ako guys kasi sabi ko tama pala yung bansag sa kanya na tambalustay kasi yun ang iniisip niya eh. O di ba parang ganun lang kadali sa kanya na mag-request ng ganun, gagamitin niya yung presidential chopper. O di ba? So tapos sabi ko naman siguro nag-change ang mind ni President Bongbong Marcos kasi minsan 'di ba kahit na aminin mo natin sa sarili natin, minsan nakapag-decide tayo ng biglaan tapos later on malalaman na ay mali pala yung decision ko, ay mali pala yung sinabi ko, dapat hindi ako pumayag. Oh, 'di ba? Parang ganun ang nangyari. So, buti naman na hindi nangyari yun. Kasi pag kung nangyari tapos araw-araw palipa araw-araw balik ganyan kawawa naman yung ating pundo, mauubos, malulustay. O, di ba? Tapos pangalawa, yan ang first ko na reaction. O, di ba? Buti naman hindi talaga siya napagbigyan. O, di ba? Na pangalawa is naniwala ba kayong ginamit siya ni President Bongbong Marcos? Para sa akin, hindi ako naniwala, guys. Ako hindi ito ang pinaka ko. Revelation. Ako, hindi ko naman binoto talaga si President Bongbong Marcos. Pero, ang pamilya ko, halos ang pamilya ko kamag-anakan, President Bongbong Marcos. Kaya hindi ako naniwala na ginamit siya ni President Bongbong Marcos. Ako lang, sa pamilya namin, parang ako lang ang hindi Bongbong Marcos. O, di ba? O, ako lang. The rest, halos sila lahat. Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. May nagkataon pa ngang kami. Ay, syempre, respeto tayo kung anong gusto. Kasi nga, open-minded tayo eh. Respeto, hindi sa amin, hindi na na magkaroon kami ng palitan ng mga opinion. Pero syempre, respeto pa rin kung sino ang gustong ibubuto, 'di ba? Oh. Kaya ang masasabi ko, hindi ako naniniwala na ginamit siya ni President Bongbong Marcos. Pangatlo, yun? Huhukayin niya daw yung labi ni President Ferdinand Marcos. At saka kayo papayag kayo ba sa gagawin niya? Mahuhukay niya ba basta-basta yun? O, di ba? Malaking issue ang pagpapalibing tapos tapos ihuhukayin niya lang. Itapon niya sa West Philippine Sea. O, di ba? Pa ba? Matino pa bang pag-iisip ng ating BP? Para masasabi niyang ganun na ganun. So, ngayon, ano kaya masasabi ni Senator Amy Marcos sa mga ganung sinabi niya? O, parang ang friendship nila magkakaroon din ng lamat, di ba? Siyempre, ikaw, pamilya mo ang tatay mo na nilibing na. Ganun ang pagkasabi, hindi ka masasaktan. Masakit yun. Di ba? Oh. Kaya hindi na talaga para sa akin wala na eh.
Parang nawala na sa sa ayos si BP Sara. Bakit siya nasasabi? Hindi sa ano ha, hindi sa sinasabing kumakampi tayo dito, ganyan. Hindi. Yung ano lang, tunay, totoo na reaction lang itong para sa akin. Oo. Totoong yung nararamdaman ko yun din. O, di ba? At saka marami din namang nag-react. Pero parang, syempre, pag, pag ano ka talaga, yung marami kasi yung kahit na gano'n na ang nangyayari, kahit na nakikinig na naririnig na nila yung mga negatibo, marami pa rin humahanga. Pero wala tayong magawa dun eh. Ganon sila eh. Ganon ang pag-iisip nila eh. O di ba? So pero para sa akin, buti nga. O buti nga. Mayra siya. O di ba Mayra? Ay, Mayra pangalan nila. Mayra. Ano sa Bisaya? Mayra. Oh. Kaya, yan lang masasabi ko guys. At ito ha, in fairness kay President Bongbong Marcos, mabait siya. Kasi, yun na pabalita na walang balak na mag-respect ng kung ano yung mga sinasabi ni ni Bibi Sara. Pero para sa akin, parang hindi nakagalang-galang yung ating Bibi Sara ha. Hindi nakagalang-galang. Kasi sa mga sinasabi niya, parang wala na siya sa sarili. Pero napahanga rin ako kasi nga, si President Bongbong Marcos, parang mabait lang siya. Tunay lang siya mabait. Oo. Di ba? Tunay lang siya mabait. Kaya, ganun lang. Ay, po. Okay guys, thank you for watching guys. And sana, sa palapit na eleksyon, bubuto na tayo ng karapat-dapat guys. Wag nating yung kulay-kulay, walang kulay, yung ano ba? Ibubuto natin yung kasi para sa mamamayang Pilipino, nakakasalalay talaga sa atin yung kaunlarin ng ating bansa. So kung patuloy tayong bubuto sa mga tambalustay, nako, kawawa ang bansa natin, hindi talaga makakabangon. Talagang lulubog tayo sa utang. Lulubog sa utang ang ating bansa. Di ba? So mag-isip-isip na tayo ng maayos, guys. Hindi yung hangaan natin yung mga kurap. Kasi yun ang yun naman ang karamihan, di ba? Parang hinahangaan pa nila yung mga kurap. Patuloy pa rin. Pag patuloy natin binubuto ang mga korap, ang kawawa ang sa next generation. So, ngayon, nalalampasan natin. Pero, ang susunod, di ba? Ay hindi na talaga makabangon ang bansa natin pag patuloy nilang ilulusta yung pondo ng bansa. At ang problema ng ating bansa ay hindi talaga nasolusyonan kung ganyan lang din lagi. Di ba? Kaya thank you for watching guys. See you sa susunod na vlog. Bye bye.